Niloloko ako ng asawa ko. Mahal, gumagabi na. Ihatid mo si Shanshan. Kung hindi, mag-aalala ako. Gumagabi na. Palaging nag-aalala kay Shanshan. Paano naman ang asawa mo? Umuwi ka ng maaga. Siya. Alis na ako. Gusto ka talaga niyang umuwi ng maaga. Kung ibubuhos mo lahat ng lakas mo sa akin, hindi maganda iyon. Anong problema? Nagsiselos? Sino ang nagsiselos? Wala akong karapatan. Nagkasundo tayo. Puro saya lang. Walang feelings. Ikaw at ang asawa ko ay matalik na magkaibigan sa loob ng 10 taon. Kung malaman niya, magiging masama para sa lahat. Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa'yo? Gusto ko na matalino ka at masaya. At sa kama, mas magaling ka kaysa sa kanya. Talaga? Isang paraan lang para malaman. Ang pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae ay natural lamang. Ngunit kapag sinira mo ang mga moral na tanikala, kailangan mong bayaran ng halaga. Guyon! Nalulungkot ako. Pwede ka bang pumunta para samahan ako? Sige, pupunta ako agad. Jin Hao Tian, Shushan, handa na ba kayong harapin ang aking galit? Guyon? Wangma, anong niluluto mo? Ang buong bahay ay amoy nito. Mabaho. Pero ito ay kay Master, na espesyal na sabaw na pampalusog na specifically niyang hiniling. Swerte mo. Sa 7 taon ng kasal, ang intimacy naming mag-asawa ay bihira na. Hindi ko akalain. Madam, aalis na ako at dadalhin ang sabaw sa opisina ng Master. Hintay ka lang sa bahay. Hoy, Wangma! Huwag mong sabihin na nakabalik na ako. Gusto ko siyang sorpresahin. Sige. Madam, naghihintay pa ba tayo? Linisin mo na lahat. Hoy, mahal. Gising pa sa ganitong oras? Kumusta ang business trip? Pagod? Medyo pagod. Pero ang mas nakakapagod ay ang miss kita. Mahal, nasaan ka ngayon? Miss din kita. Kauuwi ko lang. Susunduin kita sa airport bukas. Nasa bahay? Teka, hintayin mo ako. Makakarating ako sa bahay sa loob ng 20 minuto. Nakabalik ka? Oo, mahal. Nagulat? Mabuti. Wangma. I resetting password lock sa Pinto. Wangma, gabi na. Matulog ka na muna. Pero, Wangma. Wangma, buksan mo ang pinto. Wangma. Wangma.
Ma'am, naghintay ang amo sa labas buong magdamag. Magagalit ba siya? Naghintay buong magdamag. Si Chin Hao Tian ay may 50% tsansa na manloko. Kaya susunod, kailangan kong i-verify ang natitirang 50%. Wang Ma, buksan mo ang pinto. Po, Matapos ang maraming taon ng kasal, tuwing nakokonsensya si Chin Hao Tian, ginagawa niya ang lahat para pasayahin ako. Kung galit talaga siya, ang posibilidad ng pandaraya, nananatili sa 50%. Kung hindi, Mahal, kagabi, ang kasamahan ko sa trabaho nagpumilit na uminom kami. Natakot ako na mag-alala ka. Kaya, Sinta, huwag kang magalit, okay? si, Mahal kita. Wang Ma, pakuluan mo ang tubig. Gusto kong maligo. Pitong taon ng kasal. Sa wakas ay umabot na rito. Ang nagtaksil sa akin ay ang aking asawa. Maaari akong makipaghiwalay. Ngunit ang nagtaksil sa akin ay hindi lamang ang aking asawa, kundi pati ang aking matalik na kaibigan. Peipei, bakit mo ako biglang tinawag? Namiss mo ba ako? Dataora. Peipei, anong uri ng brooch ang sa tingin mo ay maganda sa isang lalaki? Gusto mong bumili? Oo, gusto kong bumili para sa anak ko. Maganda ito. Mayroon akong gustong itanong sa'yo. Ikaw pala. Shanshan, nandito ka na. Hinahanap ko ito. Hindi ba ito yung ibinigay sa akin ng kliyente noong isang araw? Ang coincidence naman. Bumili rin si Shanshan ng isa. Akala ko nahulog niya. At babalik ko sana sa kanya. Yung akin, matagal ko nang ibinigay sa anak ko. Ganoon. Mukhang nagkamali ako. Mahal, tandaan. Na itago ang iyong mga gamit ng maayos. Kung hindi, magsisimula akong mag-overthink. Shanshan, paano kung sabay tayong kumain mamaya? Titingnan ko si Wang Ma para makita kung ano na ang hapunan. Alam na ba niya? Magsisimula na ang palabas. Inaabangan ko ang iyong performance. Gusto nyo ng excitement, hindi ba? Sige, gawin nating mas exciting. Huwag mo akong pigilan. Kailangan kong makadaan. Mag-ingat na hindi makita. Bakit napakaraming pa ako sa pintuan mo? Paano ko malalaman? Ang mga pakong ito, binili ko sila at ikinalat para maiwasan ang mga magnanakaw. Peipei, anong dala mo ngayon dito? Si Guyon ay pinalaki lamang ni Shushan. Sa kanyang paningin, ang kanyang ina ay parang isang diyosa. Kung malaman niya ang katotohanan, ano ang magiging reaksyon niya? Shushan, ang mawala ang taong pinakamahalaga sa iyo, iyon ba ay itinuturing na parusa para sa iyo? Sa totoo lang, gusto ko ng diborsyo. Mahal, inihatid mo na si Shanshan, di ba? Oh, aakyat ako sa taas para maligo. Si. Ayos na. Xiao Yun. Bakit ka nakatayo diyan? Batiin mo. Tawagin mo na lang akong Tia Pei. Pai, Tingnan mo itong bata. Matalas naman siya dati. Hindi ko alam kung bakit ngayon. Sobrang clueless niya. Okay lang, uuwi na ako. See?
Pepe, Hindi na ako tawaging Tia ay okay lang. Pero tawaging Pepe ay hindi pwede. pwede ba kitang tawaging Ate Pepe? Oo, pero sinabi ng nanay mo na alagaan kita, kaya hindi kita pwedeng hayaan na. Matulog lagi. Gutom ka na siguro. Nagluto ako ng lugaw. Kumain ka na. Ngayong gabi, hindi magandang oras. Mag-reschedule na lang tayo. Sa totoo lang, gusto kong makipag-divorce. Alam kaya ni Ate Pepe na gusto ko siya? Nagpaplano siyang makipag-divorce, pero sinasabi niya sa akin, posible bang gusto rin niya ako? Nanay. Nanay, anong ginagawa mo? Tinakot mo ako. Saan ka pumunta? Ay. Nanay, malaki na ako. Hindi na ako bata. Bigyan mo ako ng sarili kong espasyo, okay? Binabalaan kita. Huwag kang masyadong lumapit kay Yuan Pei. Nanay, pakialam mo ang sarili mo. Gusto ko ng diborsyo. Bilang nagkasalang partido sa kasal, gusto kong umalis siya na wala. Miss Yuan, ito ay lihim na pag-record. Ito ay ebidensyang hindi tinatanggap. Hindi ito tatanggapin ng hukom. At kahit magdiborsyo ka, upang ang iyong asawa umalis na wala, ay napakahirap. Siya ngayon ay ang CEO ng Chins Corporation. Ang kumpanya ay itinatag ko at siya magkasama. Nagbigay ako ng 80% ng startup capital. Bukod dito, ang mga share ng Chins Group, karamihan sa kanila ay nasa pangalan ko. Ngunit ayon sa dokumentong ito, ang orihinal na mga share na hawak mo ay niluwatan niya noon pa. But at how? Ang natitira ngayon ay mas mababa sa 1%. Ibig sabihin, kung magdiborsyo ka ngayon, ikaw ang maiiwan na wala. Mula sa dokumento, ang unang pagluwat ng orihinal na mga share ay 7 taon na ang nakalipas. Chin Hao Tian, kaya ang aming kasal ay simula ng iyong balak laban sa akin. Miss Yuan, ang pagdidiborsyo ngayon ay napaka hindi pabor para sa iyo. Iminumungkahi ko na pag-isipan mo itong muli. Pepe, ito ay para sa iyo. Mayroon ba sa mukha ko? Pepe, ang ganda-ganda mo pa rin tulad ng dati. Ang sweet mo naman. Sino ang nagturo sa'yo niyan? Sabihin mo na. Ilang babae ang nasabihan mo niyan? Wala. Ikaw lang ang nasabihan ko niyan. Guyun may ganyang mga iniisip. Ngayon, para makaganti kay Shushan, ang pinakamadaling paraan ay ang makuha si Guyun, pero ang ganitong taktika, ako, Yuan Pei, ay ayaw kong gamitin. Ano ang gusto mong kainin? Umorder ka. Pepe, ako. Guyun! Ikaw ay palaging mas bata sa akin. Siya nga pala, Hao Tian. Pagkatapos mong pumasok kahapon, si Guyun. Guyun, ang iniisip mo lang ay si Guyun. Ang sobra mong pag-aalala sa iyong anak. Bakit kasama mo pa ako? Oh, Hao Tian, huwag kang magalit. Nag-aalala lang ako kapag nagmamalasakit. Ang pangunahing kinakatakutan ko ay na baka may malaman si Yuan Pei. Pepe, subukan mo ang cake. Pakainin mo ako. Pepe, may dumikit sa labi mo. Hayaan mo akong tulungan ka.
Guyon. Guyon. Nanay, ano ang ginagawa mo dito? Pepe ako. Kuyon, sa senyoridad, dapat mo akong tawaging tita. Huwag kang umalis. Pupunta ako sa banyo. Babae? Nakikipag-date ka ba sa isang babae? Xiao Yun, umiibig ka. Sino siya? Kilala ba siya ni nanay? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dalhin mo siya para makilala ako. Nanay, hindi. Hindi ako. Oh, ikaw. Ano ang ikinahihiya mo? Xiao Yun, masaya si nanay para sa iyo. Sabihin mo kay nanay, itong babae, ilang taon na siya? Ilang taon? Siya. Tito Chin. Bakit kayo magkasama ng nanay ko? Oh, nagkataon lang na nagkasalubong kami sa pintuan. Oo, nagkataon lang. Talagang nagkataon lang? Oh, ikaw. Ano pa kaya? Gusto ko ring malaman kung paano ito naging isang pagkakataon. Mahal, talaga bang ganoon ang pagkakataon? Siyempre, malapit na ang birthday mo, di ba? Wala talaga akong maisip kung ano ang ibibigay ko sa'yo. Kaya tinanong ko si Ma'am Shanshan para tulungan akong pumili. Talaga? Bakit ako magsisinungaling? Mahal, ang sweet mo. Oh, tigilan mo na. Malamang nag-overthink lang ako. Bakit makikipag-date si Guyon sa kanya? Ma'am Shanshan, ano sa tingin mo sa damit na ito? Oh, maganda. Maganda. Susuotin ko ito. Kumusta? Hindi naman masama, di ba? Hindi talaga bagay sa'yo. Ano ang style ko? Ikaw si Mrs. Chin, ang asawa ni Mr. Chin. Ang daming pink at pambabae, hindi bagay sa'yo. Hindi? Sa tingin ko maganda naman. Nagmumukha akong bata. Wait, hindi ba ako mukhang bagong graduate? Bagong graduate? Pei, bakit bigla kang nag-aalala tungkol dito? Wala. Nagkakilala lang kami ng isang mas batang kaibigan. Gusto mong maging mas bagay sa kanya? Mas batang kaibigan? Ako? Kilala ko ba sila? Paano kung sabihin ko? Nakilala mo? Pei, anong ibig mong sabihin? Eksakto kung ano ang iniisip mo. Gumaganti ka sa akin. Ginagamit mo si Guyon para gumanti sa akin. Bakit ako gaganti sa iyo? May sasabihin ako sa iyo. Sa iyong pintuan. Bakit ang dami mong pako? Paano ko malalaman? Alam mo, di ba? Pero si Guyon ay napakabata pa. Bakit mo siya naakit? Bata pa siya. Naakit? Tungkol sa pangaakit, hindi ako makakapantay sa iyo. 10 taon ng matalik na pagkakaibigan. Minsan kong naisip na si Chin Hao Tian ay mandaraya, pero hindi ko inakala na ang taong kanyang niloko. Ay ikaw? Ate Shanshan, magiging tayo sana. Matalik na magkaibigan. Habang buhay. Huwag magtaksil. Taksil, mamatay. Sa malagim na kamatayan. Ang mga taksil ay namamatay sa malagim na kamatayan. Sabihin mo sa akin, kung nalaman ni Guyon na ikaw, ang kanyang ina, ay ang kabit ng asawa ng iyong matalik na kaibigan, ano kaya ang iisipin niya? Wag! Huwag mong sabihin sa kanya. Ikaw, ano ang gusto mo? Magbayad sala. Nais kong magbayad sala ka sa mga pagkakamaling nagawa mo. Magbayad sala. Yuan Pei.
Sa tingin mo ba takot ako sa iyo? Sa tingin mo nagbabayad ka? Sa tingin mo ikaw ay isang uri ng prosecutor? Bukod, wala akong nilabag na batas. Isang lalaki at isang babae, mutual ito, parehong pumayag. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang sarili mong maling pagpapasya. Basta, makakapangako ako. Naiwan si Chin Haotian at hindi na siya makita muli. Iwan? Huli na. Isang lalaking nadungisan. Ayaw ko. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Hindi mo kayang panatilihin ang iyong lalaki. Sarili mong kawalan ng kakayahan iyan. Ang pagtulak sa akin ng ganito, ano ang saysay? Wala akong kakayahan? Ipapakita ko sa iyo ngayon ang aking kakayahan. Go yun! Kung magdiborsyo ako, papakasalan mo ba ako? Hindi ko narinig ng malinaw kanina. Pwede mo bang ulitin iyon? Oo, Peipei. Kahit kailan, basta kailangan mo ako, lalapit ako sa iyo. Isang lalaking nadungisan. Ipinagpalit para sa isang batang lalaki na ako lang ang nakikita. Sa tingin ko, sulit ito, Shanshan. Natatakot ako na sa susunod makita kita. Kailangan kitang tawaging Tita Shanshan. Waiter, ang mga damit na hinubad ko, balutin mo. Ang outfit na ito, talagang gusto ko. Isusuot ko ito sa isang date. Alam mo ba kung bakit pagkatapos ng 7 taong kasal wala tayong anak? Ayaw mo ba ng mga anak? 10 taon na tayong magkakilala. Ganun ba ako kasakim? Chin Haotian, siya. Hindi siya maaaring magkaanak, tama. Hindi siya maaaring magkaanak. 5 taon na ang nakalipas. Gusto ko ng anak, pero hindi ako nabuntis. Sumama siya sa akin sa ospital. Nagpa-fertility test kami. Mahal? Takot na takot ako. Paano kung hindi ako maaaring magkaanak? Ano ang gagawin ko? Di wala na lang tayong anak. Walang nagsasabi na bawal ang walang anak. Pero mahal na mahal mo ang mga bata. Mas mahalaga ba ang bata kaysa sa'yo? Tsaka, baka ang may problema ay ako. Sasagutin ko itong tawag. Yuan Pei, Shin Haotian. Ikaw si Yuan Pei. Okay ka naman. Talaga? Pero, May problema ang asawa mo. Anong problema, mahal? Ang putla mo. mahal, sobrang sakit ng panganganak. Pwede bang wag na tayong magkaanak? Sige, kahit ano sabihin mo, mahal. Bakit mo ako kinukwento nito? Para saan? Gusto kong mabuntis ka. Sa anak ni Chin Haotian. Baliw ka ba? Malapit na akong magmenopause. Paano ako mabubuntis? Miss Shu, malapit nang magmenopause. Noong nakaraang linggo, nagpa-check up ka, malusog ka, perpekto para sa pagbubuntis. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pekeng pagbubuntis kahit ang ospital ay hindi malalaman. Siyempre, kung gusto mong maging ina at manugang na babae sa akin, matutuwa ako. At pagkatapos kong mabuntis? Siyempre, ikaw ay tumira na rito. Mahal, Sino ito? ito ang katulong ni Attorney Fang. Pumunta siya para pag-usapan ng isang bagay sa akin. Tama? Shawang? Oo. Tapos na kami. Aalis na ako. Susundan kita sa labas. Sige. Tanging sapat na malaking pain ang makakabit sa sakim na lobo. $10 bilyon? Akala mo ba tanga ako? Nahanap ng matandang CEO ang nawawalang anak na babae. Halatang peking balita. At may mga naniniwala pa talaga. Sumikat pa nga. Walang pag-asa ang mga tao ngayon. Hoy, Ginoo, nakita nyo rin po. Ano? Totoo po, ilang araw nang sumisikat. Naiinggit talaga ako sa anak na iyon.
Bilyon-bilyon ang yaman. Hindi ko man lang maisip. 10 bilyon din. Mahal, busog na ako. Alis na ako. Sasamahan kita palabas. Hindi na kailangan. Nandito na ang kotse na tinawagan ko. Mag-abiso ka pagdating mo. Kung may 10 bilyon talaga siya, hindi siya sasakay ng ganitong kotse. Oy, pinadala ko sa iyo ang numero ng plaka. I-verify mo ngayon. Ang isda. Malapit nang kumagat sa pain. Anong sinabi mo? Chinge. Ang plakang ito ay galing sa Nance Group. Alam mo, yung sikat ngayon. Yung nakahanap ng tunay niyang anak na babae. At bibigyan siya ng 10 bilyon, yung Nance. Si... Talaga? Totoo pala. Dinala ko na ang kotse para sa'yo. Kaya, uupa ka ba o hindi? 10,000 bawat araw. Eto ang bayad para sa 10 araw. Bilangin mo. Walang problema. Pero, kung uupahan mo itong kotse para gumawa ng masama, hindi ko na ipauupa sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pinapaupahan ko lang ito para magpakitang gilas. At para pahirapan ang walang kwentang asawa ko. Walang problema. Kunin mo na ang kotse. Ang CEO ng Nance, natagpuan ng matagal nang nawawalang anak na babae. Ang 10 bilyong ari-arian ay may tagapagmana na, ayon sa mapagkakatiwalaang sources. Hindi ka ba nagtatrabaho sa Nance? Ang sinasabi nila online. Totoo kaya? Tiyak na totoo yan. Kung di kasama ng matandang presidente ang binibini, paano ko mailabas itong kotse para ipaupa? Ang tunay na anak ng bilyonaryong presidente. Ang pagkakakilan lang ito. Mahal, naaakit ka ba? Uy, mahal! Babe, tapos ka na ba sa pagpipinta mo? Ang pagsakay ng taxi ay masyadong nakakapagod. May oras ako ngayon. Susunduin kita mamaya. Si, hihintayin kita. Chin Hao Tian. Kilala siya bilang pinakamahirap na lalaki sa school namin. Sa buong kolehiyo, lahat ng kanyang matrikula at gastusin sa pamumuhay ay siya mismo ang kumita. Dahil ang kanyang pamilya ay hindi kayang magbigay kahit 1 sentimo. Ngunit, nagawa niya pa rin na mapanatili ang magagandang grado at nagustuhan pa ako, hinabol ako. Yuanpei, Ambulo. Ako. Gusto kita. Sasama ka ba sa akin? Sa kanyang panunuyo, nahulog ako sa kanya. Naging kami at tinanggap ang kanyang proposal. Pero lumalabas, lahat ng ito ay isang pagpapanggap lang. Ang kanyang layunin ay ang mana ng aking mga magulang na iniwan sa akin. Mahal. Na-secure ko na ang kontrata sa Tiansheng. Kita mo? Pero mahal, may pera ba tayo para pondo sa proyekto? Sinta? Alam ko ang iyong mga magulang ay nag-iwan sa iyo ng pera. Pwedeng ipahiram mo muna sa akin? Talaga? Ang mana na iniwan ng aking mga magulang gamit ang kanilang buhay. Kinuha niya para itatag ang Chin Corporation. Pangako niya sa akin, ayon sa kontribusyon ng kapital, 80% ng kumpanya ay sa akin. Sinabi rin niya sa akin na mag-relax sa bahay bilang mayaman na asawa at ginawa para sa akin ang studio na ito para maglibang. Pero sa totoo lang, sinusubukan niya akong layuan. Para mas madaling mailipat ang mga ari-arian, linlangin ang aking damdamin, at kunin lahat ng aking ari-arian. Hindi pa sapat iyon. Niloko mo pa ako kasama ang aking nag-iisa at matalik na kaibigan. Dahil wala kang hiya, tingnan natin kung sino ang mas matalino. Mahal. Nandito ako para sunduin ka. Para sa'yo.
huling beses na binigyan mo ako ng bulaklak ay 3 taon na ang nakalipas. Talaga? Gusto ko talaga ito. Natutuwa akong nagustuhan mo. Kung gusto mo, bibigyan kita ng bulaklak ng madalas. Mahal, ang studio na ito ay napakaliit at napakalayo sa bahay. Ngayon may pera na tayo. Paano kung bumili ako para sa iyo ng mas malapit sa bahay? Sa totoo lang, hindi mo kailangan. Ito ay, Mahal, mahal. Hindi ko alam na gusto mo akong may balbas. Mahal, mahal. Ang gallery na ito ay medyo maliit ngunit ito ay binili gamit ang unang pera na iyong kinita, para lang sa akin. Hindi ko kayang bitiwan ito. tingnan mo ito. Ngunit, ang paborito kong pintor ay may isang painting na nakasubasta online ngayon. Gusto ko talaga ito. Mahal, maaari mo bang manalo sa subasta at ibigay ito sa akin? Ang mga babae ay napakawalang muwang. Akala mo kasi dahil handa ang isang lalaki na gumastos ng kaunting pera para sa'yo, nangangahulugan na mahal ka niya. Sige, walang problema. Magkano? $5,000,000. Ganoon ba kamahal? Hindi nga ito mura. Baka dapat nating kalimutan na lang? Uy, basta gusto ng asawa ko, bibing ko ito kahit ang halaga. Ha, 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 ha. Telepono? Bayad na. Salamat, mahal. Bago, $1,000 kada araw. Minimum 1 buwang renta. May gustong sumama. Medyo gamit na hindi halata sa labas. $500 kada araw. Hatiin sa 1 linggo. Kailangan ng isa pa. Masyadong ordinaryo ang mga bag mo. Meron akong pinakabagong Herme. Kailangan mong gumastos ng milyon-milyon sa ibang gamit para makuha ito. $50,000 kada araw. Minimum 1 linggong renta. May mga babae bang interesado? Rerentahan ko ito. Rentahan muna ng 10 araw, pero sa loob ng 1 oras. Kailangan kong makuha ang bag. Tara, ate, may magaling kang mata sa kalidad. Ipadala mo sa akin ang location mo. Papadalhan kita agad. Pay tagal na, hindi nagkita. Guyon? Tagal na, hindi nagkita. Ikaw? Ito bang bagay sa iyo? Dinadala ko ito para sa isang kaibigan. Isang kaibigan. Paano ka nagkakaroon ng ganoong kaibigan? Hindi ba kakagraduate mo lang sa kolehiyo? Paano kung sabihin ko sa iyo na noong college, nagsimula akong magnegosyo at ngayon nakamit ko na ang kalayaan sa pananalapi? Tuturingin mo pa ba akong bata? Ililipat ko ba ang pera sa iyo o sa kaibigan mo? Hindi na kailangan, Pay. Kung gusto mo ito, kunin mo at gamitin. Tungkol naman sa kaibigan ko, ipapaliwanag ko. Kung hindi mo kukunin ang pera, ayaw ko ng bag. Sige, ilipat mo sa akin. Ililipat ko sa kanya. Pay, hindi na ako bata. Mula ngayon, kahit anong gusto mo, mabibili ko para sa iyo. Nagsinungaling ka sa akin. Sinabi mo, basta pumayag akong tulungan ka, lalayo ka kay Guyon. Nag-arkila lang ako ng isang bagay. Siya ay nagkataon na ang tagahatid. Nagkataon lang. Nagkataon? Sasabihin ko na lang kay Chin Haot yan na alam mo na ang lahat at nagbabalak kang manloko sa kanya. Ano sa tingin mo? Ako na ang namamahala ngayon. Wala kang karapatang umatras ngayon. Pagod na pagod ako. Wangma, Madam, bilis! Tulungan mo akong dalhin ang mga ito sa silid. Nakabili ka ng maraming bagay. tiyak na malaki ang nagastos dito. Wala namang gastos.
May nagpilit na ibigay sa akin ang mga ito. Sino? Isang taong gustong bumawi sa akin. Bumawi? Baka ang amo ng Nanzi Grupo. Iyan ang pinakabagong Hermes. Kailangan mong gumastos ng hindi bababa sa 10 milyon bago mo makuha iyan. Mahal, ang daming dala. Siguradong pagod ka. Sa susunod, tawagan mo ako. Sasamahan kita. Tingnan natin. Anong nangyayari? Binilhan ko na siya ng painting. Nakaalerto pa rin siya sa akin. Bubuksan ko ang pinto. Mahal, sino iyan? Pepe, matagal na tayong hindi nagkita. Dumating ako. Para makita ka. Sa mga mata ni Chin Hao Tian, ang mga babae ay maaaring maging kapaki-pakinabang o walang silbi. Ang bilis mo ay medyo mabilis. Ibigay mo sa akin. Nagtataka ka ba kung si Chin Hao Tian malalaman ang lahat ng ito? Ano ang gagawin niya sa iyo? Bakit hindi bigyan ng sorpresa si CEO Chin at alamin? Nagtagumpay ka. Aatras ako. Pero kung matalo ka, kailangan mong masunurin na sundin ang aking plano mula ngayon. Si. Sinasaktan mo ako. Anong problema mo? Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag pumunta sa aking bahay kamakailan? Hao Tian, may sasabihin ako sa iyo. Nagkataon, may sasabihin din ako sa iyo. Ikaw, may sasabihin? Maghiwalay na tayo. Napag-isipan ko na. Ang taong pinakamamahal ko ay si Yuan Pei pa rin. Anyway, ang pagsasama natin ay isang aksidente. Mas mabuti pang tuluyan na tayong maghiwalay. Isang aksidente? Hindi ka ba natatakot na malaman ni Yuan Pei? Magkunwari na lang tayong wala nangyari. Kaya? Wala na akong silbi, di ba? Ito ay isang bagay na pareho nating gusto. Walang saysay ang pagsasabi niyan. Tama na. Pumasok ka sa loob. Hindi maganda kung makita niya tayo. Paano kung sabihin ko, nabuntis ako? Ano ang sinabi mo? Mga bata at ari-arian. Mahal, talaga akong nagtataka. Ano ang pipiliin mo? Bibigyan kita ng 1 buwan. Kung gusto mo si Yuan Pei o ang mga bata, ikaw na ang mag-ayos niyan. Sandali lang. Shanshan, anong ginagawa mo dito? Matagal na kitang hinahanap. Mahal, Sinta, ano rin ang ginagawa mo dito? Kayo dalawa. Oh, Pepe, dahil nalaman mo na, hindi na kita itatago. Ginoong Chin ay nagtatanong tungkol sa auction. Sabi niya, gusto kanyang isama upang sumali sa bidding para sa isang alahas na gusto mo bilang regalo sa kaarawan. Tama? Ginoong Chin? Ang galing! Mahal. Salamat. Sinunod ko na ang iyong plano at napapunta ko siya sa auction. Ano ang susunod? Gusto ko yan. Ikaw, baliw ka ba? Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Mababang karote si Chin Hao Tian. Gusto ko siyang mabangkarote. uy, mahal? Bakit ka pa nakatayo dito? Pumasok na tayo at umupo. Si, Tara na. Panimulang tawad ay 1 milyon. Magsisimula na ang pagtawad. 1.5 milyon. Mahal, gusto mo ba ang kwintas? Itatawad ko ito para sa'yo. Sige, tumingin pa tayo ng iba. Susunod ay ang ating huling item sa subasta, ang pinakamalaking umiiral na sepiro, ang bituin ng Aprika. Ang mga sepiro ay itinuturing, simbolo ng katapatan, at walang hanggang pag-ibig, kumakatawan, sa taus-pusong pangako sa kapareha, at walang kamatayang pag-ibig, mga ginoo, at mga binibini. Kung interesado kayo, dapat maghanda na. Walang kamatayang pag-ibig. Isang hiyas na ganito kalaki, talagang walang hanggan. mahal. Gusto ko ito. Maaari mo bang tawaran at ibigay sa akin? Panimulang tawad ay 30 milyon. Bawat pagtaas ng tawad ay hindi bababa sa 3 milyon. Magsisimula na ang pagtawad. 33 milyon. 36 na milyon. Mabuti.
Basta gusto mo, mahal. 39 na milyon. 45 milyon. 50 milyon. Huwag kang mag-alala, mahal. Panalo ko talaga ito para sa'yo. Ang Nanze Group ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. Isang bituin ng Aprika lang. Kahit nagastusin ng pamilya Chin, safe pa rin itong pusta. 80 milyon. Hindi ba iyon ang CEO ng Nanze Group? Anong ginagawa niya rito? Tingnan mo ang babae sa tabi niya. Iyon ba ang maalamat na tagapagmanang bilyonaryo? Mahal, sandali lang. Anong ginagawa mo? Pasensya na sa abala sa inyong dalawa. Pintor ako. Nakita lang kita kasama ng binibining ito nang dumaan kayo. At humanga ako sa kanyang istruktura ng buto. Gusto kitang imbitahin na maging modelo ko. Kung interesado ka, maaari mo akong kontakin. Okay lang, Tay. Salamat. Mahilig din ako sa pagpipinta. Anong problema, mahal? Sa edad mo, gumagala-gala pa rin sa labas? Yung babae, malamang mas bata pa sa akin. Mukhang si President Nanze iyan at ang kanyang mistress. Sobra na talaga siya. At ipinagyayabang pa sa publiko. Mahal, huwag kang magalit. Ibibili kita ng Star of Africa para sa'yo mamaya, para pasayahin ka. Si Mr. Chin ay nagbid ng 80 milyon. May iba pang bid. 80 milyon, isang beses. 80 milyon, dalawang beses. 80 milyon. 70 milyon. Mahal? Gusto pa ba nating ito? Humihingi siya ng 70 milyon agad. Hindi siya karapat-dapat. Mahal, kailangan mong manalo ito para sa akin. Hindi ako pwedeng matalo sa kanya. Oh, Pepe, ito ang Nanze Group, isang 10 bilyong dolyar na conglomerate. Hinihingi mo kay Presidente Chin na makipagkompetensya sa Nanze para iyang paghagis ng itlog sa bato? 100 milyon. Mahal, kahit na magastos ang buong Jin Corporation, ngayon ay mananalo pa rin ako ng karangalang iyon para sa iyo. 130 milyon. $150 milyon. Okay lang, tatay. Hindi ko naman talaga gusto ang sepiro na ito ng ganoon. Hayaan na lang sa artistang iyon. Sige, kung ano ang sabi mo, tatay. 150 milyon. May mas mataas pa bang bid? 150 milyon, isang beses. 150 milyon, dalawang beses. 150 milyon, sold. Binabati kita, President Chin. Ang Star of Africa ay napupunta kay President Chin. Mahal, ang pagmamahal ko sa iyo ay tulad ng sapiro na ito. Walang hanggan at hindi nagbabago. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Masaya ka ba? Salamat, mahal. Ayon sa batas, kapag nagdiborsyo ang mag-asawa, ang alahas na eksklusibo para sa mga babae ay personal na pag-aari ng asawa. Mahal, salamat sa regalong ito. Aking eksklusibong regalo. Mahal, 150 milyon. Hindi man lang ako kumurap. Ibinuhos ko sa iyo. Ngayon, ang liquid capital ng Chin ay ubos na lahat. Ngayon, alam mo na kung gaano kita kamahal. Di ba? Huwag kang mag-alala, mahal. Ako ay hindi ka hahayaang matalo. Sinasabi mo yan? Miss Yuan Mei nag-alok ng 150 milyon para bilhin ang painting mo. Ang painting ko, Oo, ang painting mo. Yung self-portrait mo. 150 milyon? Parehas na presyo.
Bilang tanda ng sinseridad, buong-buo na nilang binayaran. 150 milyon. Ah, ganoon ba? Iginigiit niya ang personal na pagkikita. Sige, tulungan mo akong mag-schedule ng oras. Talaga? Ngayon na kaya? Nasa studio mo na ngayon ang buyer? Mabuti, pupunta na ako doon. Anong problema, mahal? Sino yan? Mahal, kailangan kong pumunta sa studio. Bakit hindi ka muna umuwi? Hoy, mahal. Gabing-gabi na. Isasama kita. Tara na, hoy. Mahal, gusto ng kliyente na kaming dalawa lang magkita. Umuwi ka muna. Ako to. Gusto kitang yakapin. Mahal? Anong problema? Bitaw. Ayaw mo ba ng excitement? Ayaw mo bang maghiganti? I-enjoy mo to? Anong gusto mong sabihin? Bitaw, natanggap ko na ang pera. Kung wala siya, kaya ko ring ibigay sa'yo ang buhay na gusto mo. Ang gusto ko ay hindi isang komportableng buhay, kundi mata sa mata. Mahal? Ano yun? Mahal, may mga bagay pa akong kailangang pag-usapan sa kliyente. Umuwi ka na lang. Ibabalik ko ang pera sa dati nitong pinanggalingan. Lumayo ka sa akin simula ngayon. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Sa tingin ko, ang painting na ito ay nagkakahalaga ng ganoon kalaking pera. Worth it. Pepe, di ba? Gusto ko lang bawiin lahat ng sa akin. Ang makipaghiwalay ngayon ay nangangahulugang aalis na wala. Sino mang sumubok na humadlang sa akin ay aking kaaway. Peke ito. Sa kulay at kinang, halos maituturing na hindi matukoy sa tunay. Hindi masama, talagang perpekto. Handa na ba ang kontrata? Ayon sa iyong kahilingan, 200% tubo. Pero, si Chin ay naglipat halos lahat ng kapital mula sa mga account. Ngayon, para makakuha ng ganito kalaking pamumuhunan, papirma ba siya? Ang mga tao, sila ay sakim. Malaki ang tinamaan at marami ang nawala sa kanya. Sa puntong ito, isang malaking oportunidad ang dumating sa kanya. Paano niya hindi sasamantalahan? Sa pagkakataong ito, gusto ko siyang malubha sa utang. Ito ang 1 milyon. Ang gamot ng asawa mo para sa buwang ito, kailangang bilhin. Bumili ka ng gamot. Miss Yuan? Parang hindi tama iyon. Ingat. Sir, nakikiusap ako. Isasangla ko sa iyo ang bahay ko. Kailangan ng asawa ko ng gamot. Attorney Fang, Masama ang merkado ng real estate ngayon. Nakasangla pa ang bahay mo. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Talagang hindi ko kayang tumulong. Ang iyong asawa ay nasa mamahaling imported na gamot. Iminumungkahi ko na tigilan mo na lang. Sir, Attorney Fang. Gawa tayo ng kasunduan. Attorney Fang, ipinangako ko sa iyo basta tutulungan mo ako. Ibibigay ko sa iyo 10% ng mga ari-arian na makukuha ko. Kahit na ang Star of Africa na ito ay may halaga ngunit walang bumibili. Pero ang sakit ng asawa mo ay hindi makapaghintay. Kunin mo muna ngayon. Miss Yuan, salamat. Ang ilang lalaki ay walang puso at pabago-bago, ngunit ang iba ay tapat na tapat. Hindi parurusahan ng langit ang mga lalaking walang puso. Kaya ako ang gagawa nito mismo. Mahal, may alok akong negosyo na ipapakilala sa iyo. Mayroong 300,000 dolyar dyan. Iyan ang upa para sa susunod na 20 araw. Hindi ba 200,000? Ang natitira pang 100,000. Gusto kitang hilingan ng pabor. Ha? Gusto kong magsabi ng ilang salita sa kanya para sa akin. Hoy, Bulag ka ba? Tumingin ka sa dinadaanan mo. pasensya na.
Nagalit ang anak ng amo ko, at sinigawan ako kanina. Nataranta ako kaya hindi ko napansin ang dinadaanan ko. Nagtatrabaho ka para kay Nancy? Malas ko, na-stuck ako sa ganitong trabaho. Kalimutan mo na, kailangan ko pang bumalik at magulat sa amo ko. Oh, siya nga pala, Ginoo, mukha kang mabait na tao. Pwede mo bang ibigay ang susi na ito sa babaeng nasa loob? Ang susi na ito ay para sa sasakyan na iyon. Yung isa? Pwede mo bang kunin ang susi na ito at ibigay ito sa babaeng nasa loob? Mahal, may nagpabigay nito sa'yo. Mahal, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana ito tiniis. Sinabi ko sa'yo, hindi kita pababayaan na malugi. Tingnan mo, nasiyahan ka na ba? Ang ganda ng proyektong ito. Oo. Ngunit sa ngayon, ang liquid assets ng Chin ay wala na lahat. Hindi ako makakapaglabas ng 100 milyon. Mahal, ito ay isang pagkakataon na minsan lang sa buhay. Sigurado ka bang ayaw mo? Kung ayaw mo, di kalimutan na lang. Ibabalik ko na lang sa kanila. Sa totoo lang, hindi ko naman gusto ang compensation niya. Mahal, mag-invest. Mag-i-invest ako. Pero mahal, wala ka na bang pera? Kung wala akong pera, mangungutang ako. Meron pa akong kumpanya ni Chin. Pwede ko itong isang la. Masyadong delikado yan. Baka itigil na lang natin. Sinabi kong mag-invest. Kaya mag-i-invest ako. Ha? Ginoong Chin, lahat ng ari-arian sa pangalan ni Chin ay naisangla na rin. Naibigay na ang 100 milyon. Gayunpaman, sa mga susunod na araw, mangyaring bayaran ang utang sa tamang oras. Sige, kung hindi, naiintindihan ko. 100 milyon lang naman. Sa lalong madaling panahon, ang kumpanya nating Chin ay magkakaroon ng 200 milyon na kita. Mahal. Na-transfer ko na ang pera. Bilisan mo, tanungin mo para sa akin kung kailan tayo magkakaroon ng kita. Mahal, huwag kang magmadali. Una, tingnan mo ito. Maghiwalay na tayo. Diborsyo. Gusto mo akong diborsyuhan? Mahal, ayaw ko rin. Wag. Hindi ba tayo nagkasundo? Kahit sino man, walang makapaghihiwalay sa atin. Pero ano, kung ano man ang bumabagabag sa'yo, sabihin mo lang, kasal tayo. Sama-sama tayong lumulutas ng problema. mahal, hindi ko na itatago sa'yo. Tingnan mo. Oh, ibig sabihin, kailangan mong makipagdiborsyo para makuha ang mana. Hindi ko inaasahan. Ang aking pinagmulan ay ganito kakomplikado. Mahal, talagang ayaw kitang hiwalayan. Pero 10 bilyong dolyar ito. Araw-araw kitang nakikita na nagtatrabaho para sa kumpanya. Palagi kong iniisip, kung marami akong pera, magiging maganda. Hindi mo na kailangang magtrabaho ng husto at magkakaroon ka ng mas maraming oras para sa akin. Mahal, pasensya na. Mula ngayon, mas marami akong oras na gugugulin sa'yo. Basta, yung parte tungkol sa kailangang makipagdiborsyo para makuha ang mana, pwede ba nating baguhin iyon? Kaya, naisipan ko ng magandang ideya. Anong ideya? Diborsyo. Magpapanggap tayong diborsyado. Mahal, iiwan ko lahat ito para sa'yo. Mahal, hindi ba dapat ito peking diborsyo lang? Ano ito? Lalaki na ako. Bakit ako maghihinala sa'yo na may balak kang masama? Mahal, napagkasunduan natin. Kapag naayos na ang mana, mag-aasawa ulit tayo. Umuwi na tayo. Gawin natin ang papel hanggang dulo. Hindi ako uuwi ng ilang araw. Sige lang. Aalis na ako. Nakuha ko na sa wakas. Tara, ipagdiwang natin ang diborsyo ko. Maligayang diborsyo. Oh, Miss Yuan, gabi na. Samahan mo ang asawa mo. Sige, hanggang sa muli.
Ito ay para sa bago kong buhay. Uy, ganda. Mag-isa ka lang? Gusto mo ba naming ilibre ka ng inumin? Sige, bigyan ninyo ng inumin ang mga ito. Inom na. Inom kayo ng gusto ninyo ngayon. Ako na ang bahala. Tsk! Puro yabang lang. Ganda. Sobrang inom ay masama sa kalusugan. Subukan mo ang ibang serbisyo. Serbisyo? Ay! 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 Dahan-dahan! Hoy, Jan. Ang sakit ay barado. Ang daloy ay walang sakit. Ang balikat at liig mo ay sobrang tensyonado. Kung hindi natin ito maayos, mas lalo itong magiging hindi komportable. Gawin mo siyang todo. Magbabayad ako ng dagdag. Susundin ko. Aray. Hahaha. Kumusta? Masarap, di ba? Masyado kang tensyonado lagi. Dapat kang lumabas at mag-relax ng higit. Pinapahalagahan mo talaga ako. Ako. Pei, huwag kang mag-alala. Ako ang mananagot. Ang nanay mo ang sumira sa kasal ko. Hindi mo ba iniisip? Napatatawarin ko siya ng ganun kadali? Hindi ba kayo nag-divorce? Oo, nag-divorce. Pero hindi sapat iyon. Gusto ko silang sirain, hamakin ng mundo, magsisi sa buong buhay nila, sa ginawa nila sa akin. Kaya imposible tayo. Lagi tayong magkaaway. Huwag kang magdelusyon. Saka pala. Ang halik na ito, isipin mo na ito ay iyong mga taong pagkagusto sa akin, isang paalam na regalo. Si Guyon ay inosente, pero may nagkamali. May dapat magbayad. Hoy, Attorney Feng. Miss Yuan, lahat ng pondo ay nailipat na sa iyong personal na overseas account. Bukod pa, ang bagay na ipinagawa mo sa akin na imbestigahan ay may resulta na. Gayunpaman, hindi ito bagay na maipaliwanag ko sa ilang salita. Kung may oras ka, baka dapat kang pumunta at makita mo mismo. Okay, naiintindihan ko. Anong problema? Mukha kang grabe. Miss Yuan, kailangan mong ihanda ang iyong sarili sa isip. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung anong klaseng tao siya. Ang mga ito ay pawang mga liham ng pag-ibig na ipinadala ni Chin Haotian. At ang mga tatanggap ay lahat katulad mo. Galing sa mayayamang pamilya, may simpleng karanasan at mahabagin. Yuan Pei, kumusta? Simula nang makilala kita, ang aking buhay ay naliwanagan. Ang iyong ngiti, iyong anyo, ay patuloy na gumagambala sa aking isipan. Nilalamon nila ang aking kaluluwa at pumapasok sa aking pagkatao. Hindi ko naisip na maaari akong umibig sa isang tao ng labis na tumatagos sa kalaliman ng aking kaluluwa. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na isipin ka. Tatanggapin mo ba ang aking pag-ibig at maging kabiyak ng iyong buhay? Inaasahan kong isulat nang magkasama ang ating kwento ng pag-ibig. Sa iyo, Chin Haotian. Ang dati kong pinahahalagahan ng labis ang mga sulat ng pag-ibig na isinulat ng kamay, bawat salita at pangungusap sa papel na puno ng mga deklarasyon ng pag-ibig, ay naging pain lamang para sa pangingisda ng iba. Chin Haotian, lumalabas na ako ay isda lamang sa iyong lambat, isang isda. Madaling lokohin. Miss Yuan. Miss Yuan, okay ka lang? Matagal na akong handa para dito. Kasalanan ko ang naging bulag ako.
Ano ba? Tingnan ko. Tatay? Kailan nagkita sina tatay at Chinhaotian nang sila lang? Miss Yuan, naaalala mo ba kung paano ang mga magulang mo namatay? Ito ang unang pagkakataon na dinala ko si Chinhaotian sa bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero malamig ang mukha ni tatay at hindi siya nagustuhan. Tatay? Nanay? Kaming dalawa ni Haotian ay tunay na nagmamahalan. Kung sang-ayon kayo o hindi, sasama ako sa kanya. Sige, sige. Kung gusto mo talagang sumama sa kanya. Sige. Parang hindi ka namin anak. Puputulin na namin ang ugnayan sa'yo. Bukas, kunin mo ang rehistro ng pamilya mo at ilipat mo na. Pepe, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pinakamagandang buhay. Nag-away pa kami dahil doon. Kinabukasan, may nangyari sa kanya. Tatay? Nanay? Paano ninyo? Ako naiwan na mag-isa? Tatay? Bumangon ka at sumigaw sa akin. Bumangon ka at sumigaw sa akin, tatay. Pepe, Tatay! Pepe, nakikiramay ako. Hindi gugustuhin ng mga magulang mo na maging labis kang malungkot. Nandito pa rin ako para sa iyo. Paano nangyari ito? Kahapon lang ayos pa ang lahat. Opisyal, pakiusap. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Ang tatay ko ay laging maingat na driver. Ang paunang investigasyon ay nagpapakita na ang biktima ay biglang inatake sa puso at namatay sa aksidente sa sasakyan. Labis kaming nagsisisi, mangyaring tanggapin ang aming pakikiramay. Ako. Hindi ako dapat nakipagtalo sa tatay ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Tatay? Tatay, gumising ka. Tatay! Palagi kong inisip. Laging inisip na ako ang nagpagalit kay tatay, na naging dahilan ng atake sa puso niya at ng aksidente. Sa napakaraming taon, sinisisi ko ang sarili ko. Ang larawang ito ay kuha noong araw ng aksidente ng iyong ama. Isang oras bago ang aksidente. Si Chin Haotian ay pumunta upang makipagkita kay Ji Yuan. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo. Ang atake sa puso ni tatay at ang aksidente ay hindi dahil sa pagtatalo namin. Siya ang nag-udyok kay tatay. Si Chin Haotian dati ay nanligaw sa isang babae na anak ng matalik mong kaibigan ng tatay mo. Nakilala siya ni Mr. Yuan, kaya niya pinigilan ang relasyon ninyo. Kinabukasan, balak ni Mr. Yuan na ipaliwanag ito sa iyo. Pero sino ba ang mag-aakala na nauna si Chin Haotian at nakita siya? Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Labis na nagalit si Mr. Yuan na nag-trigger ng sakit sa puso sa huli. Ito ang nagdulot ng aksidente sa sasakyan. Kaya ako pala ang nagpapasok ng lobo sa bahay na naging dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. Hindi, Miss Yuan, hindi mo ito kasalanan. Si Chin Haotian, masyado siyang magaling magtago ng tunay niyang pagkatao. Tatay? Nanay? Binigo kayo ng inyong anak. Pepe. Pakasalan mo ako. Sumusumpa ako pag nanakawan kita habang buhay at hindi ka na muling pasasakitan kung sisirain ko ang aking sumpa. Naway tamaan ako ng kidlat at mamatay ng napakasakit. Chin Haotian, handa ka na ba? Pumunta ako para kunin ang buhay mo. Kailan mo ako dadalhin sa bahay? Oh, mahal ko. Ang puso't kaluluwa ko. Hindi ba sa'yo na yon? Tsaka, kung pupunta ka sa lugar ko, ano pa ba ang gagawin mo? Magiging may bahay? Huwag kang magsasalita. Uy, honey. Honey, pwede tayong magpakasal muli. Talaga? Kailan tayo kukuha ng lisensya? Honey, gusto ko itong maging kasing grand ng kasal natin. Mga alyansa sa negosyo. Isang malaking handaan upang ipagdiwang ang muling pagsilang ng ating kasal. Binabati kita. Yoli, kamusta? Kamusta? Natutuwa akong piling ka. Pasok, pakiusap. Pumasok ka sa loob. Binabati kita. Ikaw din. Ikaw din. Salamat.
Binabati kita, pakiusap, pumasok. Pakiusap, pumasok. Maligayang pagdating sa hapunan. Pagkatapos ngayong gabi, baka isipin mo na ako ay isang masamang babae. Pagkatapos ng lahat, ako ay palaging isang taong nagtatala ng puntos. Siya nga pala, siguraduhing isama ang iyong ina. Chin Haotian, 7 taon na ang nakalipas, ibinigay ko sa iyo ang buong puso ko noong pinakasalan kita. Kusang loob kong tiniis ang chismis para sa iyo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako para tumaas ang iyong karera. Akala ko sa mundong ito, bukod sa aking mga magulang, ikaw lang ang tunay na nagmamalasakit. Anak, tingnan mo ang oras. Bakit wala pa si Yuan Pei? Eksakto. Pinaghihintay kami sa pinto. Ang kapal ng mukha niya. Doon. Ang ganda. Naku, napakaganda. Ang galing ng pagpasok. Baka na naginip lang ako. Si Yuan Pei iyan. Swerteng-swerte talaga siya. Ang daming handa. Ang ugaling mayaman, talagang iba. Pero okay lang. Malapit na. Magiging akin ang lahat. Mahal, Pasensya na, Sinta. Nakatuon kasi ako sa hapunan ngayong gabi, kaya natagalan ako sa paghahanda. Pinaghintay kita. Galit ka ba? ang asawa kong nag-ayos ng maganda ay parang karangalan para sa akin. Ipinagmamalaki ko. Maganda ang pagkakasabi. Mamaya, bibigyan kita ng sorpresa. Ate, ang manugang mo ay nagiging mayabang na. Tama, ilang taon na silang kasal. Wala pa ring anak. Hintay lang, pagtitimpiin ko siya. Nay? Tiyo? Tia? Walang modo, nakakita ng tao, hindi man lang bumati. Ang manugang na ganyan, hindi ko matanggap. Nay, masyado lang masaya si Peipei kaya nakalimot siyang bumati. Peipei, halika at bumati. Bati sa ano? Huwag mong kalimutan, hiwalay na tayo. Kung walang tamang proseso, hindi ito lehitimo. Tama, Tia? Ang kapal ng mukha mo. Hauti yan. Pinabayaan mo lang na ang babaeng ito ay hiyain tayo. Kami ang mga nakatatanda mo. At least igalang mo ang iyong ina. Narito ang iyong ina. Tong piging na to, pwede nating laktawan. Ma, hintayin nating matapos ang piging. Saka natin siya kausapin. Sige, dadalo ako sa piging. Pero nagmamadali akong umalis. Nakalimutan kong magsuot ng alahas. Maganda ang kwintas niya. Bagay sa akin yan. Gusto mo ang kwintas ko? Bakit ka nagtatanong? Walang modo. Tanggalin mo yan ngayon. At isuot mo sa biyenan mo. Hautian, sa tingin mo ba, dapat ko bang tanggalin ito? Mahal? Tingnan mo, galit na si nanay. Pasuotin mo na lang sa kanya. Kuwintas lang naman yan. Bago lang ang piging, si Haotian, para mahikayat ako, nagpadala ng tao para ihatid ang bituin ng Aprika sa akin. Ngayon, gamit ang kamay ng nanay niya, gusto niya itong bawiin. Ang galing ng plano. Ibibigay ko. Dati akong tanga, laging nagpipigil para kay Haotian. Pero ngayon, hindi na ako magpipigil. Ate, bagay na bagay sa iyo ang kwintas na ito. Ikaw lang ang makakapagsuot nito at maipapakita ang kagandahan nito. Hindi masama, pwede na. Hindi ba yan ang bituin ng Aprika na ginastusan ni Jichin ng 150 milyon para mapanalunan sa subasta? Tita, kahit hindi mo ako gusto, hindi mo basta-basta kukunin ang mamahaling African star at sisirain mo. Ito ay nagkakahalaga 150 milyon. Ano? Ganyan kamahal? Tingnan mo. Anak, hindi ako iyon, siya iyon. Ikaw iyon, mahal ko. Niloko mo ako. Hinahanap mo yan. Tama na, nanay. Masisi mo ba si Peipei? Ano ang sinisisi mo sa kanya? Sa pakikinig sa akin? Sa pagsusuot ng kwintas sa iyo? Ako. Hindi. Anak. Kailangan mong maniwala kay mommy. Nanay, hindi alam ni mommy na ang kwintas ay ganoon kamahal. Kung alam mo, hindi mo sana sinira. Tita, alam kong hindi mo ako gusto. Palagi na lang ganito. Kahit anong gawin ko, hindi ka nasisiyahan. Kung ganoon, sa tingin ko.
Ikaw, munting mahal ko? Sa tingin mo ba talaga ikaw ay ganun ka-special? Bah, isang manok na hindi nangingitlog. Ana, hindi na tayo magpapakasal muli. Talagang walang pangalawang kasal. Tama. Ang babaeng ito ay malas. Nagdadala siya ng malas sa kanyang mga magulang. Hindi. Tumahimik ka! Mahal, paano mo nasabi yan? Magpakasal muli? Kailangan tayong magpakasal muli. Sa buhay na ito, ikaw lang ang aking asawa. Pero, hindi ako papayagan ni tita. Napakasalan ka muli. Habang nabubuhay ako, hindi ka makakapasok sa pinto ng pamilya Chin. Guwardiya! Dalhin ang tatlong ito at kaladkarin sila palabas. Bitawan mo ako! Hautian! Ako ang nanay mo. Dapat mong palayasin ang babaeng ito, hindi ako. Bakit mo ako pinapalayas? Chin Hautian, tiya mo ako. Wala kang puso. Mamamatay ka ng miserable. Sobrang pinagtatanggol mo ang babaeng ito. Nung ipinanganak kita, sana sinakal na lang kita. Busalan sila, kaladkarin sila palabas. Hautian, Sobrang devoted ni CEO Chin. Sa asawang tulad niyan, sino pa ang mag-aalala sa problema sa biyenan? Totoo iyon, pero sila pa rin ang sarili niyang ina at tiyuhin. Medyo walang puso, di ba? Ang handaan ngayong gabi ay hindi tungkol sa muling pag-aasawa. Tungkol ito sa paghihiganti. Nanay, baka umalis ka muna. Gusto kong makita kung ano ang mga pakana niya. Mahal, pasensya na. Alam kong mainit ang ulo ni nanay, pero pinilit ko siyang pumunta. Para simula ngayon, sa kahit anong okasyon na kasama ka, hindi na siya dadalo. Okay? Mahal, na nagawa mo ito ay nakakaantig sa akin? Siyempre, ang katapatan ko sa iyo ay kasing linaw ng araw at buwan. Ngayon, maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa handaan ng muling pag-aasawa namin ni Hautian. Naghanda ako ng munting sorpresa para kay Hautian upang makuha ang magagandang sandali ng aming kasal. Mahal, sana magustuhan mo, ha? Diyos ko, nakakagulat. Alam mo ba ang pinakagusto ko sa iyo? Gusto ko na marunong kang umasta. At ang iyong kakayahan sa kama ay mas mahusay kaysa sa kanya. Talaga, Chin Hautian, pagkatapos ngayong araw, masisira ka ng lubusan. Hindi ka na makababangon. Grabe, hindi ko alam na ang taste ni Ginoong Chin ay sobrang kakaiba. Mr. Chin, kahanga-hanga. Sa sarili niyang kasalang muli, sumabog ang cheating scandal. Sino ang gumawa nito? Patayin na yan. Ngayon din. Nasaan ang remote? Itinuring kitang matalik kong kaibigan, pero nilandi mo ang asawa ko. Paano mo to nagawa sa akin? sadyang ginawa mo yan. Pinangako mo sa akin. Pinangako ko sa iyo na iiwan ko si Guyon, pero hindi ko pinangako na hahayaan kita. Mahal, hayaan mong magpaliwanag ako. Siya yung lumandi sa akin. Wala akong kinalaman. Ako ang lumandi sa'yo? Ano pa? Ano ang nakikita ko sa'yo? Ang katandaan mo? Ikaw. Ma, umalis na tayo. Umalis na tayo. Dapat laging magbayad ang isang tao sa kanyang mga ginawa. Mahal, makinig ka sa akin. Tingnan mo, ganito siya kumilos. Halatang may sala siya. Wala talaga akong ginawa na pagtatraidor sa'yo. Hindi ka nagtaksil sa akin? Ano to? Paano mo nakuha ang mga litratong ito? Sinilip mo ako. Chin Haotian, walang awa at sakim kang hayop. Kinamumuhian ko ang sarili ko dahil nabulag ako sa pagkakakilala sa basurang tulad mo. Ikaw ang dahilan ng trahedyang pagkamatay ng mga magulang ko at niloko mo ako at nagtago ng mga ari-arian. Ngayon, ilalantad ko ang iyong masasamang gawa sa mundo. Hintayin mo lang ang parusa mo. Hindi ko inakala na si Mr. Chin ay magiging ganito. Tara na. Huwag kang umalis. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi pa tayo napakasan muli. Paano makakaalis? Hindi ko Magpakasal muli? Paano naging siya? Miss Yuan, salamat sa pagtuturo sa akin ng pagpipinta. Natulungan mo akong matupad ang pangarap ko noong bata pa ako. Walang anuman. Pero, may maliit akong pabor. Gusto kong humingi ng tulong mo. Sige, magpatuloy ka. Alam ko na ang Nanzi Group gustong ipahayag ang iyong pagkakakilanlan.
Ang petsa ng anunsyo. Pwede bang sa araw na ito? Ngayon, gusto mo pa ba akong pakasalan muli? Imposible. Hindi maaari. Maliwanag na nagsiyasat ako. Ikaw, nagsinungaling ka sa akin. Ang cute mo. Niloko mo ako. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit? Pakawalan mo ako. Hindi lang ikaw ang marunong sumuntok. Kaya ko rin. Hindi kita hahayaan ng madali. Ang cute mo. Ganoon ba? May isa pa akong magandang balita na ibabahagi sa'yo. Hoy, si Ginoong Chin ba ito? Ginoong Chin, masamang balita. Nagpadala ang bangko ng mga tao para sakupin ang Chin Corp. Hindi pa ba dumarating ang pera ng bangko? Wala ni isang sentimo. Nako, Anong ginagawa mo? anong ginagawa mo? Oy, ang proyektong pinapasukan mo sa akin ay peke. Niloko mo ako. Sinubukan kitang pigilan, pero ipinilit mo pa ring mamuhunan at nilagay mo lahat ng meron ka. Ngayon, ganito na. Baon sa utang at dukha. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang sarili mo. Masyado kang sakim. Shin Hao Tian, dumating na ang liwanag. Ang maganda mong panaginip dapat nang matapos. Bakit mo ako sinusundan? Ang ganda-ganda mo ngayon. Sayang naman kung hindi ka magsasaya. Sumama ka sa akin. Salamat. Iwanan mo yung gago. Kalimutan na ang nakaraan. Magsimula muli. Iwanan mo yung gago. Kalimutan na ang nakaraan. Magsimula muli. Sige. Pepe. Hintayin mo ako. Pepe. Eto. Hindi na kailangan. Hindi na ako bata. Ngayon, hayaan mo akong maging bata kahit ngayon lang. Matamis. Saan ka pumunta? Bakit ka umuwi ng gabi? May biglang nangyari. Sumama ako sa kaibigan para magpahinga. Kaibigan? Sinong kaibigan? Nanay, malaki na ako. Hindi na ako bata. Si Yuan Pei yan, di ba? Ano ang pakikitungo niya sa akin ngayon? Hindi mo ba nakita? Maraming babae. Bakit siya pa ang pinili mo sa marami? Bakit? 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 Kailangan mo munang kumalma. Pupunta ako sa ibang lugar. Alam ko na, ang anak na pinalaki ko ay hindi iiwan ng kanyang ina. Shanshan ako to. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka welcome dito. Wala na akong bahay ngayon. Pwede mo ba alang-alang sa ating anak tanggapin ako? Ang anak? Pagkatapos ng lahat, ako ang ama ng bata. Eto na. Shanshan, ikaw pa rin ang pinakamabait sa akin. Talaga? Ako ba ang pinakamabait sa iyo? Kahapon, sa harap ng lahat, sinabi mo na inakit kita. Pansamantala lang yon. Bakit mo sineseryoso? Anong lugar mo sa puso ko? Hindi mo ba alam? At saka, marami pang ibang babae sa labas. Pero ikaw ang pinakamatagal na kasama ko. Talaga? Siyempre totoo. Sige, tigilan mo na yan. Ano ang gusto mo sa akin? Shanshan, nagkakaroon ako ng problema sa pera kamakailan. Pwede mo ba akong pahiram ng pera? Mangutang? Nasilang Chin Corporation.
Kailangan ko ng pera para mabayaran ang utang sa bangko ngayong panahon. Hindi naman masyadong malaki, mga 20 milyon. Pangako ko, basta mabuhay muli ang Chincorp, ako pa rin ang CEO ng Chincorp. Chin Hao Tian, bakit mo naman akala na may 20 milyon ako? At bakit mo naman akala na papahiramin kita ng 20 milyon? Shan, ang sinabi mo kanina, ituturing ko na lang na galit na salita. Isipin mo, ang pagtulong sa akin ay pagtulong sa sarili mo, di ba? Pangako ko, basta pahiramin mo ako ng pera, kukuhanan natin agad ang marriage certificate natin. Magpakasal tayo ng hayagan at legal. Para hindi ka na mag-alala na ang anak natin ay walang tamang katayuan. Hahaha. Chin Hao Tian, talaga kang walang kwenta, di ba? Mangungutang? Pinipilit mo akong gamitin ang anak natin para bayaran ang utang mo. Masama yung sinasabi mo. Sayang lang na hindi ka magkakaroon ng anak sa buong buhay mo. Anong ibig mong sabihin? Resulta ng lab. Sa akin, nagbibiro ka yata. Baog ako. Eh yung bata sa tiyan mo. Sa tiyan ko? Wala. Lahat ng ito, plano ni Yuan Pei. Gusto kanyang mawalan ng lahat, mapahiya, at wala kang matira. Hahaha. Kayo dalawang babae nagsabuatan laban sa akin. Kasuklam-suklam ako. At hindi ka? Akala mo ba si Yuan Pei ay isang bagay? Isang bilyonaryang tagapagmana? Gumagapang ka. Hinahayaan mo siyang apakan ka. Nag-host ka pa ng piging ng muling pagpapakasal. Pff, ang kapalpakan. Nararapat kang masira. Pinilit mo ako. Babae, wala kang iniwang paraan para sa akin. Kung gayon, hindi ka rin mabubuhay. Ikaw, Anong silbi ng sakalin mo ako? Patayin mo si Yuan Pei. Kasalanan niya lahat. papatayin ko si Yuan Pei ngayon. Tapos babalikan kita. Pokpok ka! Ako lang sa impyerno hindi masaya. Yuan Pei. Sumama ka rin. Miss Yuan, talagang pambihira ang iyong galing sa pagpipinta. Itong piraso ang sigla nitong ipinakikita ay napakatingkad. Salamat sa papuri. Anong problema? Miss Yuan, nagsimula na ang Rose International Painting Competition. Interesado ka bang sumali? Rose International Painting Competition. Ito ang pinakamataas na karangalan sa mundo ng pagpipinta. Ito ang pangarap ng bawat pintor. Bawat lungsod may 10 pwesto lamang. Sigurado ka ba na gusto mong ibigay sa akin ang pwesto na ito? Mr. Gu, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Hindi ko inaasahan na napakabata mo pala. Mayroon akong gustong hingin ng iyong tulong, Mr. Yu. Oo, ang mga pwesto para sa mga internasyonal na kompetisyong tulad nito ay napakahalaga. At ikaw, Mr. Gu, ay mayroon ng isa. At nais mong ibigay ito kay Miss Yuan sa pamamagitan ko. Ngunit ito ay mabuti para sa gallery. Kahit hindi siya manalo, mapapalakas nito ang kanyang profile. Iniisip ko kung handa si Miss Yuan. Handa ako. Kaya maghanda ka, Miss Yuan. Inaasahan ko ang iyong magandang balita. Nagtataka ako kung tungkol saan ang ngiti mo. Oh, si Pepe mo na naman. Kung tatanungin mo ako, palagi mong ginagawa ito sa likod niya. Bakit? Kung gusto mo talaga siya, sige lang, lakasan mo loob mo. Sabihin mo sa kanya, nang diretsyo na gusto mo siya sa loob ng 5 taon. Para sa kanya, nagnegosyo ka sa buong 4 na taon ng kolehiyo at ngayon naging CEO ng Haicheng Investments. Sabihin mo sa kanya, tingnan mo kung tatanggapin niya. Ginawa ko na. Hindi niya tinanggap. Ah? Kaya, susubukan ko ng ibang paraan. Uy, anong ginagawa mo? Hinahabol ang isang babae. Hindi makakatulong ang titig sa phone mo. Kailangan mong tingnan siya. Pepe, ang saya ng pagkikita natin? Oh, sabi mo eh.
Ito siguro si Miss Yuan, tama? Miss Yuan, kasi, ang ate ko kakabukas lang ng clothing studio. Inanyaya niya kaming dumaan. Kaya, kung libre ka, gusto mo bang sumama? Uy, pare. Paano ka nagkaroon ng oras para pumunta ngayon? Guyon, pumunta ka rin. Hindi ba kakabukas mo lang ng clothing studio? Kaya, nagdala ako ng ilang kaibigan para magpakita ng suporta. Itong clothing store ko bukas na ng 1 buwan. Anong suporta? Pasensya na, Pepe. Si Joe Rui ay nagpapatawa. Okay lang. Nagkataon na kailangan kong bumili ng damit. Kaya pumunta ako upang tingnan. Saan nanggaling ang matandang babae na iyon? Siya ay nakapagpaulam kay Guyon. Tingnan mo. Mukhang maganda ito, tama ba? Huwag mong sabihin hindi kita inaalagaan, pare. Ngayon na ang oras para ipakita ang iyong karisma ng malaking amo. Tingnan mo, maya-maya, ang iyong Pepe kung gusto ang mga damit na ito bilhin mo na lahat para sa kanya. Tumutulong ka ba sa akin o tumutulong ka sa kapatid mo? Hoy sige, pareho. Magkapatid tayo. Wala yan. Mukhang maganda, Pepe. Sasabihin ko, maganda ang panlasa mo. Ang damit na ito sa'yo nagpapabata sa'yo. Nagpapabata sa akin? Ha? Kaya ganoon din ang tingin mo? Oh. Ang pagmumukhang bata ay hindi nangangahulugang bata ka. Paano nangyari yon, Pepe? Hindi ka naman matanda. Talaga? Sabi ko, Pepe, hintayin mo ako. pare pasensya na sa ganito. Pare, sino yung babaeng iyon? Si Guyon. Sa kanya. Bakit siya napakababa? Pag-ibig. Laging nililito ang mga tao. Ano? Sinasabi mo bang gusto ni Guyon siya? Bakit? Hindi ko ito tinatanggap. Pwede ba kitang tawaging Pepe? Okay lang din si Yuan Pei. Hindi naman kita pwedeng tawaging ate palagi, di ba? Ikaw bahala. Eddie Yuan Pei. Sa tingin ko, iba-iba ang ganda ng babae sa bawat yugto ng buhay. Ang sigla ng kabataan sa pagdadalaga, ang kariktan ng pagtanda, at ang elegante at grasya ng katandaan. Hindi ito dapat nakakulong sa edad o pangangatawan o sa itsura. Ang mas pinapahalagahan ko ay ang laman ng loob at espiritual na koneksyon. Parang hindi yan bagay na sasabihin mo. Kasi, matagal na akong hindi na ang teenager na lalaki na kilala mo. Magkakilala tayong muli. Ang pangalan ko ay Gu Yun. 22 taong gulang ako. Pasensya na. Ayaw ko. Teka, bigyan mo man lang ako ng pagkakataon subukan. Paano kung bagay talaga tayo? Talagang hindi. Alam ko na kayo ng gwapong ito may relasyon. Papatayin kita. Chin Hao Tian. Lumayo ka! Si Chin Hao Tian yan. Huwag kang lalapit. Lumayo ka! Mahal, teka lang. Ngayon ay inaanunsyo ang Rose International Painting Competitions. Nagwagi ng gintong medalya, si MS Yuan Pei. Kaya, ang gintong medalya ng Pepe mo, binili mo ba para sa kanya? Ano ang sinasabi mo? Karapat dapat siya. 50. Akala mo hindi ko alam? Gumastos ka ng 10 milyon sa pag-sponsor nito Rose International Painting Competition, hindi ka ba nila binigyan ng anumang perks? Sige, titigil na ako, okay. Miss Yuan Pei, ang pagkapanalo mo sa Rose International Painting Competition's gintong medalya, ano ang nararamdaman mo? Nagpapasalamat ako sa organizing committee sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Sa hinaharap, mas magsusumikap pa ako at hindi ko bibiguin ang lahat. Miss Yuan Pei, nakatanggap lang ako ng balita na dati kang isang may bahay at pinagbintangan mo pa ang asawa mo. Sa pagkakataong ito, ang iyong award, mayroon bang insider information? Totoo, oy, hindi ba ito galing noong nakaraan sa handaan ng muling pag-aasawa? Yung babae na niloko ng asawa, kaya iyon ang kanyang plano. Ang sama ng loob, kaya ang gintong award na ito, medyo kahina-hinala, isang may bahay. Anong karapatan niya? Miss Yuan Pei, wala ka bang sasabihin? Anong media outlet ang pinanggalingan mo?
Sino ang nagsabi sa iyo na itanong ito? Nag-verify ka ba ng kahit ano? At nagtatanong ka lang, Miss Yuan Pei? Hindi ka nagpaliwanag? Dahil ba ito ay mga katotohanan? Mga katotohanan, sabihin mo sa amin, ano ang mga katotohanan? Ngayon, sasabihin ko sa lahat kung ano ang mga katotohanan. 7 taon na akong kasal. Ako ay isang ganap na walang silbi may bahay. Iyan ay isang katotohanan. Ang asawa ko, nagkaroon ng relasyon sa aking matalik na kaibigan. Iyan ay isang katotohanan. Natuklasan ko ang kanilang relasyon, nag-divorce at nagsimulang muli. Iyan ay isang katotohanan. Umasa ako sa sarili kong lakas at bumangon mula sa abo. Nakamit ko ang tagumpay sa karera. Nanalo sa Rose International Painting Gold Award ng kompetisyon. Iyan ay isa ring katotohanan. Guyon. Sa tingin ko natuklasan ko kung ano, tungkol sa iyong Peipei, ang umaakit sa iyo. Nagawa ko ito sa sarili kong kakayahan at bumangon mula sa abo upang makamit ang tagumpay sa karera. At nanalo ng Rose International Painting Competition na gintong medalya. Iyan ay katotohanan. Pero ikaw, bilang isang mamamahayag, ang pagkalat ng chismis at pag-frame sa isang tao ng hindi makatarungan ay hindi karapat-dapat sa iyong posisyon. Higit pa iyan sa katotohanan. Eksakto. Anong uri ng mamamahayag ang nanloloko ng mga tao ng ganoon? Kaya hayaan mong itanong ko, ikaw, bilang isang may bahay, paano mo nakuha ang iyong kwalipikasyon sa pakikilahok? Hindi ba dahil siya ay nag-sponsor ng 10 milyong dolyar na nakuha mo ang gintong medalya? Hayaan kang sumikat. Hayaan kang ipagmalaki. Desidido akong kaladkarin kayong dalawa. Pababa sa impyerno. Mangyaring, hayaan mo akong magpaliwanag. Ang aking pwesto sa kompetisyon ay ibinigay niya? Oh. Naiintindihan ko? Akala ko, ito ay sarili kong merito. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Narinig ko ito gamit ang aking sariling tainga kanina, ang lalaking ito sa tabi ni CEO Gu. Ay nagsabi na ang award na ito ay binili gamit ang kanyang pera. Ikaw, anong sinasabi mo? Kanina, ako ay sinasabi ko lang ito ng basta-basta. Mayroon ka bang patunay? Kung mayroon kang patunay, ipakita mo. Patunay? Sinusubukan mo ba akong hiyain? Sinabi ko sa iyo na ito ay isang scam. Paano magkakaroon ng patunay ang isang scam? Maayos po. Sa tingin ko, ang award na ito ay dapat mapunta sa tunay na nagwagi. Hindi kita pinag-alinlanganan. Gaya ng kung gaano kita gusto, ganoon ito kalakas. Mga kababaihan at kalalakihan, pakitingnan po ang malaking screen. Ang kompetisyong ito ay gumagamit ng dobleng blind na sistema ng pagboto. Ang komite ng pag-oorganisa ay hindi kailanman naglabas ng anumang impormasyon tungkol sa mga hurado. Kaya tingnan natin ang mga hurado ng kompetisyong ito at kung sino talaga sila. Ang mga hurado ay mga pambansang kilalang tao at may mga notaryo mula sa pambansang koanihan ng notaryo na nangangasiwa sa proseso. Ang buong proseso ay legal at sumusunod sa alituntunin. Ang nais kong sabihin sa inyong lahat ay, ang Rose International Painting Competition ay walang anumang impormasyong panloob. Paano nangyari iyon? May dapat na nasa likod niyan. Iyong 10 milyon. Iyong 10 milyon. Nag-contribute nga ako ng 10 million. Ngunit, hindi iyon para i-sponsor ang kompetisyon. Ito ay donasyon sa Rose International's Painting Charity Division. Upang mas maraming taong mahilig sa pagpipinta ay kayang bumili ng pangpinta at magpatuloy sa pagpipinta. Si Jigo ay puno ng kabutihang loob, kaya binigyan siya ng komite ng pwesto sa kompetisyon. Iyon lang. Salamat. Kaya, may karangalan ba akong makasalo sa iyo sa hapunan?
Ngayon, salamat. May utang ako sa'yo ng pasensya. Okay lang. Regalo para sa iyong award. Tingnan mo kung gusto mo. Ibinili mo ako nito? Nakita ko ang slogan at naisip kong maganda ito. Akala ko perpekto ito para sa'yo. Ikaw mismo ang bumili nito? Hindi ko inaasahan na magugustuhan mo ang ganitong klase ng bagay. Maling akala. Anong regalo ang bibilhin para sa kanya ang magiging angkop? Sa tingin ko, ito ay bagay. Pero ano ito? Oy, Magugustuhan niya ito. Joe Rui, sutil kang bata ka. Pepe, may kailangan akong asikasuhin. Lalabas ako sandali. Hoy, Joe Rui, anong regalo ang dala mo? Wala akong pakialam. Mamaya, humingi ka ng tawad ng maayos kay Pepe. Sinira mo ang hapunan kong may kandila. nakuha ko na. Pasensya na talaga ako. Pupunta ako para humingi ng tawad kay Yuan Pei. Huwag kang magalit. Hindi maganda. May nangyari. Hinanap ko na lahat dito. Walang mahanap na tao. At wala ring sasakyan. Oy, kung gusto mong mabuhay si Yuan Pei, pumunta ka sa lugar na ito ng mag-isa. Gising ka na. Nasaktan ba kita? Ikaw! Tiyak na narinig mo na. Gusto mo bang malaman? Kung darating ang gwapito mong lalaki para iligtas ka? Munting Sinta. Munting Sinta? Tinatawag mo akong munting sinta? Ikaw? Mula pa sa simula, ang habol mo ay ang pagkatao ko, ang pera ko. Ikaw ang tunay na munting sinta. Gusto mo akong mainis, di ba? Para bigyan ng panahon ang mangingibig mo. Nailigtas ka? Magpakita ka ng respeto. Hindi siya ang mangingibig ko. Sa ganitong oras, nagmamagaling ka pa rin? Alam mo ba kung sino ang may kontrol dito? Nasa kamay mo ako. Mahal mo siya, di ba? Di ba? Ngayon, papakamatayin ko. Ikaw at ang gwapito mong lalaki nang magkasama. Hindi siya darating. Ang sasama sa akin sa impyerno ngayon, ikaw lang. Gising ka ba? Munting Sinta. Huwag kang magpadalos-dalos. Yuan Pei. Pakawalan mo siya. Kung gusto mong maghiganti, sa akin ka. Lumayo ka! Walang sino man sa inyo ang makakatakas sa akin. Pumunta ka roon. Guyon, Bilisan mo. Sige, pupunta ako. Huwag kang gumawa ng kahibangan. Guyon, huwag kang pumunta. Lumayo ka. Guyon, Yuan Pei, tumakbo ka! Alis!
Sabi ko'y sabay kayong mamamatay. Guyon! Pumunta ka sa impyerno. Gusto ko kayong lahat patay. Guyon! Huwag ka nang mag-isip na umalis. Guyon! Guyon! Guyon, okay ka lang? Guyon, gising! Gising! Huwag mo akong takutin. Huwag mo akong iwan mag-isa. Huwag mo akong takutin. Guyon! Guyon! Pasensya na. Nagloloko lang ako. Hindi ko sinasadya na paiyakin ka. Buwisit ka! Aray, aray, aray. Saan ang sakit? Hindi ko sinasadya. Lahat masakit. Ay nako, talagang magiging pangit ako habang buhay. Kailangan mong panagutan ako. Ikaw! Wala akong pakialam. Sa natitira kong buhay. Mananatili ako sa'yo. Ang tanda mo sa kanya. Wala kayong kinabukasan niya. Maaari mo ba siyang pakasalan? Kahit napakasalan mo siya, ano ang mangyayari sa kanya sa huli? Kaya siya nakikipag-date sa akin? At ikakasal ka sa kanya. Kumusta, nobyo? Makitid ang pag-iisip ko. Maikli ang buhay. Dapat nating sulitin ang bawat sandali. Manatili tayo kung masaya, maghiwalay kung hindi. Kahit papaano, ang kaligayahan ngayon ay totoo.